So yun nga, topic natin is develop your skills through ChatGPT prompting. And now it says here, the quality of your ChatGPT output depends on how you ask. The clearer, more structured, and more intentional your prompt, the best results. This guide provides the principles and framework to help you master ChatGPT prompting. So it's a combination of my research experience, tsaka syempre tinanong ko rin sa ChatGPT, di ba? Sino pa ba yung best resource to ask? Mhm. Okay. So ito yung parang main structure ng training natin, no? We'll be discussing the main principles, yung framework that I use, features ng ChatGPT that we all need to know, tsaka yung personal tips ko. Okay? All right. So, we'll keep it very simple. I don't know if you've been seeing it, pero online yung mga content creators, they've been sharing a lot of yung mga ready prompts na that you can Mm. copy and paste. Ako, I'm not too much of a fan of that. Kasi it's a case-to-case basis for everyone eh. So, hindi siya pwedeng parang plug and play, basta-basta. So, Mm. I decided mas maganda kung framework yung pag-uusapan natin. Okay, so principles muna tayo. Okay, number 1, here. Yung number 1 principles, pwedeng pakibasa, susubo lang ako. Eve, Sige. tapos number 2 si Rhea. Sige. Core principles for writing great ChatGPT prompts. Number one is clarity and context. Be clear about what you want and provide enough background for ChatGPT to understand the situation. Always state your request clearly and share the why or background details when needed. Yes. Okay. Sige, on this part, how do you provide clarity and context, Eve? When Ako when I prompt, sobrang specific yung details na pine-provide ko. Minsan ano pa nga, ah, parang kasi mostly I'm using it for listing, for parang, example template for a specific notice, for vendors, for tenants, ganyan. Or, tawag dito, email response, ganyan. So, minsan yung exactly what I think na yung hindi ko lang siya ma-formulate into proper wordings na maganda. So, nilalagay ko lahat talaga, every detail na minsan, natutunan ko nga I am using the microphone, then yung parang ine-explain ko sa kanya, "Create me something like this with ganyan, ganyan." Gano'n. Ta's nakakatawa madala gamitin yun. oo, and then 'yan nakukuha naman niya, and the more na mas mabigay ko ng details ko na every details na gusto ko, how it sound, ano yung gusto ko na maging eco-friendly yung tone, ganyan. So, yung the best na how I can describe kung ano yung gusto ko na output is gano'n ko siya binibigay, pina-prompt kay, ChatGPT or sa Tama. AI. Tama, that you're in the right direction. Okay, ang maganda kasi dito, we best to be as specific as possible, you know. How else can we be more specific? Ikaw, Rhea, do you have anything to share when it comes to clarity and context? How to add more context pa? Aside from providing Ah, prompt and context, what else? ako ano, kasi parang repetitive yung mga task ko. So, nung una ko siyang try, medyo from my own ano pa siya, direction. Mhm. Tapos, since nakikita ko na kung ano yung magiging result, ah, kinumpile ko siya sa parang sheets dun. Dun ko nilagay yung mga prompts ko. Tapos ina-add ko siya, naglalagay ako ng additional na ah na Nawala ka. direction na Okay. instruction Gets. Medyo choppy yung line ni Rhea kasi para siguro naka-data eh.
sa mga next na task ko, similar lang naman siya halos. Mas okay na mas Gets. So parang ang pagkakaintindi ko, no, ang shinare ni Rhea, meron siyang ready na prompt and then may placeholders lang siyang nilalagay. Tapos papalitan lang niya every time. Actually, ganun din ako on some. When I'm creating email drip or when I'm rearranging mga messages, parang ganito, meron ako share na naka-ready din. Nagigets kita eh. Ginagawa ko rin yan eh. Thanks for sharing that, Rhea. Ito ginagamit ko tong prompt. Pinare ko sa Zoom chat. Whenever I'm writing parang a message for a client or for someone, ginagamit ko to. Yan. Yung magta-type ako ng rough draft, parang rough idea in my head, kagaya ng sinabi mo, Abe. Tapos, ayan, ika-copy-paste ko lang to sa dulo. Ayan, nakalagay, rewrite it please, keep it specific, clear, and conversational, improve the delivery. Tapos, it's either in SMS format or email format. Keep it positive and end it positively. Tapos, also check the thought of the message first to make sure it makes sense. Don't use emojis and M-dash. The goal is for it to sound more natural. So, parang ganun. Yan yung dahil kong parang default prompt ko whenever I have messages. Para maging normal yung, yung delivery. Oo. Pero that's just for typical email and text conversations. Pero I think nagets naman natin eh, no? Ang idadagdag ko na lang doon is with clarity and context, again, si ChatGPT knowledgeable siya pero hindi siya matalino. Knowledgeable lang siya. So it totally depends on um the context that we will provide. So ang siguro ang idadagdag ko lang dito na tip sa team is you can add materials like let's say PDF or let's say you can download in your case Eve download mo yung LMS copy, yung LMS or listing ng property, 'di ba? As a PDF and you can upload it to ChatGPT. So tell ChatGPT to analyze the file uploaded or analyze the link that I've shared para mas magkaroon siya ng additional context. So you can share links and files aside from just text para mas magkaroon siya ng context. So that's one of the things that I do eh, para at least tailored fit talaga yung output niya. Meron akong note dito eh. It's like giving someone a recipe, no? If you just say make a cake, they might not know the kind of or what ingredients to use. But if you say make a chocolate cake using these ingredients, nakalista, naka-attach, naka-link, you'll get the results that you want. So, para lang siyang pagluluto, to put it simply. So, I think gets naman natin yun, no? Malinaw na yun. So, itong iteration and curiosity, yung second principle, so yung first principle, clarity and context, I think malinaw na yun. Yung iteration and curiosity, Rhea, can you speak pa? May data ka pa? Yes, Okay, narinig ako. sige. Sige, pabasa nito and then you share your inputs sa team. To iteration and curiosity. Don't expect perfection on the first try. Refine and improve your prompts as you go and approach it with curiosity. Experiment with different wording, structures, or details until the output matches your vision. Dito, lagi ko siyang ginagawa kasi ayun nga, every time na may output na binibigay yung AI, may syempre kailangan pa siyang mas pagandahin. That's why kailangan siyang i-refine. So, doon, nag-a-add ako ng additional instruction. For example, nagagawa ako to siya.
nagagawa ko siya kapag need ko ng instruction na kailangan kong ibigay sa ginagamit naming software na gumagawa ng illustration. Mhm. Okay. Gets. Medyo putol-putol lang eh. Oo, medyo Totally putol-putol Narinig lang mo ba eh. ako? Pero tama yun, no? I think we all do this naman, no? Yes. Ay. Oo. Isa sa mga common na mistakes ng mga nag-chat GPT is yung they take what it provides initially. Yeah. So, best practice lang, no? Wag tayong, magmumukha tayong engot kapag kinopy-paste lang natin lahat eh. Totoo. Oo. So, wag natin mag-probe tayo, matuto tayong i-probe and then kasi doon papasok yung human touch eh. Kapag hindi natin proofread, sasablay talaga yung ChatGPT. Correct. So yung mga madali lang i-proofread yung emails, yung messages, pero when it comes to blog, email drip, mahaba siya, 'di ba, obviously. But still, we still have to do our part as yung humans para to make sure that yung output is yung as in quality output. So, I think that's self-explanatory, pero I think it's important that we discuss and bring that up, no? Yeah. Para at least yung results natin maayos. Ako din, I usually never kong nagamit yung first initial na answer sa akin. Lagi Mm. akong may kasunod na make it ganito, yung iti-tweak mo pa siya na parang hindi pa rin ako satisfied or sometimes it sounds good na sa akin when I read it, but parang gusto ko lagi may comparison. Try Yes. this, ganyan. Tas minsan kung ano yung answer niyo dun sa taas, kukunin ko lang some portion of it, then gusto ko yung answer niyo dun sa pangalawa at the latter part, gano'n. And parang nagagamit ko din 'to 'pag, for example, analyzation. I'm trying to create a payment plan para sa mga delinquent tenants. So, mag-a-ask ako ng create a payment plan if yung parang ito math kasi, so mostly talaga nag-aano ako, if the tenant is paying $40 per week, ito yung amount ng delinquent niya, how many weeks siya makaka-catch up. Yung kumbaga ina-adjust ko, paano kung $50, paano kung $20 lang, ganyan. So, kaya do'n ko siya na din usually nagagamit, yung curiosity ko na kaya niyang i-provide sa'kin ng mga parang options dun sa ano, mga kailangan ko. So, usually analyzation ko yung nagagamit sa pagpili ng vendor. Si vendor A is Yes. ganyan, ang estimate niya, si vendor B, si vendor C is ganito, yung mga gano'n. Dun ko siya ginagamit ko siya dun for Sobrang ano dali, no? Sobrang napadali yung buhay natin. Before, oo. naalala mo kay Chris, gumagamit pa tayo ng formula, no? May template pa Mm. tayo. Oo, Kaya natutuwa ako, pagpura ng eh. So, dito comps. tatanungin ko lang siya, eh. Yes. Mm. Oo. Tama Mag-aano is yun. kaya nagagamit ko si Grok dun, alternative, kasi may deep search siya, binibigyan niya ako ng resources. Hindi lang yung parang ano, may resources siya kung saan niya pinagkukuha yung mga as answer niya. Kaya Oo, okay. gusto ko Libre si lang si Grok. Grok. Mm. Hindi ko pa nga natatry yun. Ano ba yun? Ask AI chat, that app? Ganun din, para din siyang ChatGPT at Perplexity. Ang ano lang niya, meron siyang deep search. Then, yun, pag more on analyzation at ano, ginagamit ko siya para kita ko din yung resources kung saan niya pinagkukuha yung mga sinabi niya sa aking ano, details. Oo nga, gusto ko yan. Sige, i-explore ko rin yan. Thanks for sharing that, Eve. Okay, so I think malinaw naman to. We don't have to dwell here too much na. Yeah. So yeah, iteration and curiosity. And then yung last principle here is yung tone matching. Tone matching, match the style of the response to your audience or purpose. If you want the AI to sound professional, playful, persuasive, or friendly, say so in your prompt. Para para at least hindi obvious naman 'di ba? Kung pupunta ka sa birthday party, magtutuxedo ka ba? Hindi naman 'di ba? Kung pupunta ka sa simbahan, magbibikini ka ba? Hindi naman. So, you wanna make sure that yung response mo is
is appropriate, no? Yeah. Okay. Doon na papasok yung tonality, no, or persona, yung sound professional, playful, persuasive, or friendly, or casual, not too casual, mga ganon. So it's important. Professional. Ginagamit nyo ba yon? Yeah. You to change the tone of yun sa mga emails. Okay, good. Oo, important yan. Okay. Okay, part 2 tayo. Let's talk about framework. Ito, I think this is important that we discuss this, no? One important note here is you don't have to use, I'm not asking you guys to use all of these components in every prompt. So if you can see, I have labeled each one. So anim siya, 'di ba? We have 6 components. Ito yung building blocks of a good prompt. Parang what makes a molecule, atoms, 'di ba? Kumbaga ito yung atoms niya. Ito yung building blocks niya. You don't always need all 6, but the task it's this one is mandatory. The others can be added. So, nag-add, ayun, okay, good. So yung task, ito yung obviously ito yung pinapagawa mo, 'di ba? I think everyone you can't you can't get an output kung walang task. Minsan you can proactive si ChatGPT pero walang point 'yon. So itong task, yan obviously ano yung pinapagawa mo. The context, I think we all do this, no? We all provide context. This is important. That's why I marked it as important. It provides background info so ChatGPT understands the situation. So like what you said kanina, you provide details. Ang idadagdag ko na lang siguro if you want to add more details, you can upload PDF or Word file or website links, URLs, so that it could analyze it even more. Yung role tsaka persona, parang pareho lang siya eh. Yun, assign ChatGPT an identity or expertise level. Do you guys do this? Do you guys do this? Yeah. Sa akin is Yes naglalagay ako ng role na I am a client success manager and I am responding to an email to a client, gano'n. So, naglalagay ako ng role para mas clear sa email pag i-create niya ako ng response, gano'n. Yes, yeah, tama. I'm sure ginagawa mo rin to, no, Rhea? Ano yung mga persona tsaka yung role na usual na ginagamit mo? Ako yung nagsusulat siya like SEO, copywriter, ganun. O kaya scriptwriter, ganun. Kasi yun usually yung mga task ko na ginagawa. Tama yun. Ako siguro dito as parang SEO copywriter ako. Oo nga, tama. Pero dito maganda rin yung role at saka persona, it will also help if we can give more context then. Ako sometimes I use people like let's say si Sabri Subi, salesperson yan. Si Neil Patel, SEO expert yan. So parang iba, create an article like how Neil Patel does it. Ganun. So you add roles or persona. You can also use icons. Okay, Okay. mga tao para specific. Or sometimes ako ginagamit ko 'to minsan act as a client success manager or act as a high performing client success manager, parang ganon. Minsan naman when I write an email sales copy, yan Dan Martel lagi kong ginagamit yan. Dan Martel pareho tayo. Si Dan Martel lagi kong ginagamit yan. Write up a caption like how Dan Martel does it, ganon. Tapos minsan nagdadagdag din ako, act
act as a seasoned email copywriter, or act as a top 5% copywriter or a top 5% CSM para talagang yung output niya hindi siya generic quality. Mm. So same as context, yung role tsaka persona, you can also provide more details there para iba. You can test it naman eh. Magiging iba yung output niya. So as much as possible, you want to elevate. That's the keyword here. You want to elevate the persona or the role para yung output mo elevated din. Mm. So yun lang. Medyo sipag lang talaga sa prompt. Then ChatGPT will do all the heavy lifting. And then itong format, do you guys use this or example? You use this yung mga bulleted types, no? Create How a to structure chart, it. ganyan. Yeah, create a chart. Yes. Okay, I'm glad we're all at par with that. So, yan yung mga format na yan. Start with the hook. When you're creating like a copy, no, start with the hook and then lead with the problem and then end with a call to action, parang ganun. So, be specific then with the format and then you can even provide examples para mas malinaw yung framework yung prompt natin. So, ito siya. Ganito yung format ko. Ganito ako mag-type ng prompt. Kung nakikita nyo sa ilalim, yung mga typical natin na parang mga amateur prompters. Ganyan lang 'di ba? So, pangit ang sagwa. So, we want to go with an optimized prompt, which is yung ganito, no? Act as a content writer for a fast-growing SaaS startup. Ito yung task, write up a blog with actionable productivity tips. Yung context, our audience, excuse me, add the audience, and then yung format, ganyan, use list of 5 tips at ganito usually yung ginagawa ko. Yung persona, conversational encouraging, and then ito example, tip number 1, ganyan. So ito yung format ko, ito yung ginagamit ko madalas. Itong format tsaka example, hindi ko naman palaging dinadagdag yan. Pero ito, I just want to share this. Yung role or persona, yun nga yung act as someone, and then yung task, context. So ito yung mga, para sa akin yung talagang essentials. So let's make it a habit na we'll use this, itong mga ganitong format. Meron pa ba kayong mga tips na i-add or experience na nagawa nyo na nakatulong that you can share to the team? Thank you naman na yun. Ikaw, Rhea. Na-discuss naman na lahat. Kasi yun din, may mga ganyan din halos yung itsura nung pagpo-prompt ko. Okay, good. Okay. So, tuloy-tuloy lang tayo. Part 3. So, dala tayo sa principles, dala tayo sa framework. Let's talk about the features. So, I'm glad to know si Rhea gumagamit ng premium. Nagpe-premium ka ba ngayon, Eve? Hindi ko pa na-experience ang premium. Puro free lang ako. Maganda yung premium. I will recommend that you invest in premium. Mura lang naman siya, parang 900 or 1K a month. As in, ginagamit namin siya sa lahat. Even sa budget, meron na kaming financial advisor, GPT. Wow. Nandun na nakabato lahat ng mga expense namin weekly. Tapos, ibibigay na lang ni Jojeng yung mga kailangan. I-layout na niya. Even meron na rin kaming medical GPT. So, meron siyang family history ng mga sakit at saka lab test namin.
Ang kagandahan kasi doon is, yun nga, yung mga features. So, ito, very, very helpful siya. Itong GPT-5.4, ito bago lang tong GPT-5 eh. I think last week lang lumabas to eh. Itong 4, it depends on how deep you can do your search eh. How extensive. Ito hindi ko alam na meron pa lang, yung custom GPT, oh, do you use custom GPTs, guys? Don't have idea. I think Ano ba? I think yan yung ginawa. Yung ano? I think yan yung gawa ng forecast. May gawang ganyan yung forecaster. May So, ginawa dito, silang magagamit mo rin siya eh. Ano sabi mo, Rhea? Yun yung gawa ng... may gawa yung forecaster na model. I think pasok siya sa custom GPT. Okay. Gets. Ito yung... Nag-share ako ng screen ng ChatGPT ko. Kita nyo? Mm. So, ito siya sa gilid. Ayun, gumagawa ako ng mga custom GPT ko. Makikita mo siya dito sa... Saan ba yun? GPTs. Dito. Ito siya. So, andito yung iba't ibang mga chat GPT, custom GPTs na ginagawa ng mga tao. Para siyang ano, kumbaga sa iPhone App Store or sa Android Playbook, pero mga GPT. So, meron siyang for trading, meron siyang, ang mga madalas kong gamitin dito is, ayan, meron akong Asana GPT. So, kung kailangan ko ng tulong when it comes to creating Asana, ginagamit ko yan. Gumawa rin ako ng Labs AI Assistant. Meron din akong, ang ginagamit ko madalas is itong ano eh, GHL Guru. Ayan, ito. Go High Level Expert siya. So, pag may ginagawa akong automation sa Go High Level, yan, ito yung tinatanong ko. Kasi mas extensive yung knowledge niya. You don't have to provide too much context para ayun, may shinare sila. Para makuha yung desired output mo. Mas maganda yung tulong, mas malaking tulong kapag custom GPT for that specific purpose yung gagamitin mo. Ayan, meron din si Forecaster. Meron din tayo sa labs eh. Flappertronic. Simulated Steven for all forecasting copywriting needs. Okay. Pang copywriting. Okay, that's good. Okay. Okay. That's good. So you can use this kahit sa free version, meron siya. So I suggest i-explore mo na siya. Sige. Makakatulong yan. I think merong mga chat GPT dito for real estate eh. Napin natin wholesaling real estate, flip with Rick GPT, real estate investor advisor, endless real estate content titles, realtor assistant, real estate deal expert. So, ang dami. So, explore mo rin siya. Punta ka lang dito sa GPT. So, that's one of the features that we could use. Yung creating custom GPT, wala siya sa free. Pero, we'll just go over that really quick. When creating custom GPT, madali lang siya actually. So, ito ginawa ko, Labs AI Assistant. You are a part of an... So, tas gumawa rin ako dito ng real estate, cold callers, dummy partner. Pwede kang mag-cold calling practice dito, kakausapin mo siya, press mo lang to. And then, magiging lead na siya sa'yo. So, pwede ka nang mag-practice ng cold calling mo dito.
And then by the end of the call, bibigyan kanya ng feedback, tapos bibigyan kanya ng score from 1 to 10, i-scorean niya yung conversation nyo. So, how did I do that? Madali lang naman. Nawala. Meron ditong option. Here. Asan na yun? Meron ditong option create GPT. Tapos, all you have to do is just feed it, provide it with prompt. Hindi ko mapakita example. Siguro kasi tumalbog yung card ko kanina. Ayan, provide it with prompt. Do you create custom GPTs, Rhea? Baka. Right now, hindi ko pa siya natatry. Okay, pero I recommend that you try to explore that. Especially kapag meron kang mga repetitive na task. Kasi I think ang nabasa ko before is magkakaroon na ng parang earning opportunity yung mga gumagawa ng custom GPT. So the more people use it, magkakaroon ka ng earnings. Oo. So kung maganda yung custom GPT na ginawa mo, pag maraming gumagamit, you make it public, meron kang incentive. So very easy lang naman siya. You provide it. Nagbebenta niyan. May nagbebenta. Oh, binebenta yan. Actually, yes, binebenta yan. I'm working on creating like a AI tool na pwede nating gawing add-on na ibenta. Which is yung AI caller tsaka AI automation. So, yes, pwede mo siyang ibenta. Pwede siyang side hustle actually. So, magandang side hustle yun. All you have to do is just provide it with prompt. Tapos, pwede kang mag-upload ng mga videos, ng mga PDF, para yun yung magiging knowledge base niya sa loob. So, ganun lang kasimple siya. And then, meron ka ng custom GPT. So, yan yung isa sa mga features. Itong projects, ginagamit mo to, Rhea? No. Itong projects, gamitin mo to kasi sobrang helpful niya. Ako ginagamit ko siya palagi. So here if you can see, dito ka lang pupunta sa side and then just click new project and then pwede mo siyang lagyan ng title. Okay? So here for example, meron akong so ito yung gumagawa ng libro si Jojing, nandyan yung little miracles niya. Meron akong project dito for job ad creation. Ang anatomy ng project is ganun din, parang custom GPT. Mag-a-add ka lang ng main instruction, pangit ng sample ko. Mag-a-add ka lang ng main instruction dito sa kanan. So in your case, Rhea, parang act as a seasoned SEO copywriter with 5 years experience in SaaS, tech startup. Tapos, kagaya ng framework na pinag-usapan natin, i-apply mo lang siya dito. And then, mag-upload ka dito ng mga examples. Bakit wala yung mga examples ko dito? Weird. Asan na yun? Andito pala sa kabila. Ito yung mga files ko. Andito yung mga job description natin, pati yung mga scorecard nandito na. So, pag meron akong gagawing bagong project, ang gagawin ko lang is babalik lang ako dito. Ang sasabihin ko lang sa kanya, help me create another one. Kasi bibigay ko lang yung title, i-upload ko lang yung file, and then gagawin na niya with the format that I want. So, yun yung function ng project. Meron siyang parang internal database. Parang in a way, para siyang custom GPT. Pero, ang kagandahan dito is, maiiwan sa loob yung thread, yung existing prompts mo.
So you don't have to Dun start sa from zero. project na yun. Oo, so you don't have to start from zero. Ang gagawin mo na lang, kakausapin mo na lang ulit si ChatGPT, okay, let's continue. Let's say, 1 week mo siyang hindi ginamit. I-chat mo lang yung project na yon, and then you can go back to yung doing the same having the same output without putting too much prompts in it. Kasi nga nandito na yung files, nandito na yung instructions. So gamitin nyo siya kasi it's very efficient. Ako, nakakagawa ko ng articles, ng blog articles in less than 5 minutes. Actually, in 2 minutes eh. Nakagawa ko ng entire article, 750 words. Ang ibibigay ko lang is title, yun lang. Kaya sobrang dali niya para sa, 'di ba ikaw, Rhea, nagagawa ka ng blog articles, 'di ba? Yes. Oh. Sobrang dali niyang gumawa ng articles dito. How long do you make your articles? Don't worry, hindi kita Ano susumbong. ano kasi, may iba silang ginamit na AI na initially gagawa. Tapos ginagamit ko yung ChatGPT para lang i-refine siya. So, per section. So, doon sa isa, mabilis lang, lalagay ko lang yung title, pero tumatagal kasi matagal nila i-process. Tapos, pagdating kay ChatGPT, yung per section na gawa, nire-refine ko lang. Ayun. Okay. To preserve yung keywords na hindi nagawa nung unang AI na gamit. Okay. Okay, gets. Nagbabayad pa sila doon, no? Pero yung I suggest na para mas mabilis din yung gawa mo, mag-start ka ng mga projects. Ako, like kung ginagawa to, like ito, here example, share ko sa chat. Ito yung, sobrang haba pala. Sa Slack ko na lang shinare. Ito yung mga instructions na nilalagay ko sa project. Like, when I'm creating like a YouTube episode, description, YouTube video description. Ito yung naka-save na instruction sa loob. Tapos, yun, consistent yung output. Yun yung isa sa mga pinakamaganda doon kasi yung output consistent. So, kapag let's say, na-approve na ni client yung output mo na initially, di ba? So, ibig sabihin yun na yung magiging standard niya. So, just keep that prompt, add it to the project, and then you can just go ahead and continue using that. Sobrang dali na ng trabaho mo. Like in 2 minutes, magbibigay ka lang ng title, tapos na. It can work with yung mga, it's best to use for email drip campaigns, tsaka yung mga YouTube descriptions. So yan yung projects. Meron pa ba kayong mga questions sa projects? More on, I'll try and explore more kasi hindi ko siya nagagamit kasi since free nga lang yung ChatGPT na nagagamit. Oo. Pero I think ngayon ang magagamit mo is yung custom GPT, Eve, kasi kasama siya sa free. Maganda siya. Explore ka yan. Explore mo yan. Well, anyway, that's the point of this training para meron tayong madagdag na matutunan. So, okay. Yung other one, ito yung priority access and early features. Automatic naman yan. Tapos yung custom personality and integrations. Ito, hindi ko pa kaya to eh. Ito yung inaaral ko ngayon, yung integrations. It requires coding kasi. So, medyo mahirap. Yung parang ngayon na naka-integrate si AI sa Zoom, yung ganyan. Ganun ba yun? Yes, mga ganon. Sa ibang tools. So that's that. Ayan, yung free version, premium version. I think ito na yung pinag-usapan natin. So, advanced reasoning, custom GPT creation. Ito yon.
Longer context memory, ito yung mga essentials eh. Yan. Okay, so yan yung difference ng free version tsaka premium version. Next. Okay. Let's talk about yung part 4. Ito na yung last part. Yung final tips for getting the most out of ChatGPT. Ito yung mga personal na ina-apply ko sa araw-araw ko. Ito, refine and chunk in steps. So what I mean by that is hindi ko siya binubuhos sa isang prompt. I don't know if do you guys do this? Yung I use ChatGPT as if like I'm speaking with a mentor or a coach. Mm. So I provide it minsan kasi kapag sobrang detailed na sobrang detailed na nung output ay nung prompt mo initially ay sobrang haba. Hindi na naggugulo-gulo na siya. So, ang something helpful is you break it down. You break it down in portions. Mm. Para ka lang nagfi-feed sa bata paunti-unti. So, you create an article. Okay, once you created an article, okay, you use this persona para yung output nakikita mo yung progress tsaka yung differences nun. And then, pero, isa sa mga, nandito pala yan. So, yan yung refine and chunk in steps. Yung pangalawa here, use voice prompting for brainstorming. Ito yung sinabi mo kayo na Eve, yung talking is often faster than typing. It helps you give more details, feeling like chatting with a coach or expert. Yeah. Yes. So, I think this is perfect for brainstorming. Ako ginagawa ko to. Pag meron akong tanong kunyari, nagde-drive ako, tapos traffic. Pag meron ako minsan, pag may tanong ako sa Bible, I talk to ChatGPT. May pangalan na nga yung AI ko, si Nova. Tinanong ko, anong pangalan mo? Sabi niya, pangalan niya Nova. And then, she talks to me, like, ang ganda pa ng boses niya, parang totoong tao. Meron siyang mga specific mannerism na para talagang meron kang kausap sa cellphone. So, anyway, my point here is use voice prompting when you're brainstorming kasi it really helps you give more context and of course, get more output. Yan, ginagawa ko yung voice prompting pag personal reasons. Yes. I will try to sa work purposes naman. Oo, tama yun, personal reasons and then you can use it sa work mo kasi like I said, mas mabilis ang bibig natin kaysa Oo. sa pagta-type eh. Sometimes you So, have something in mind na mas na ano natin in voicing it out than typing it. yes, mas maganda siya. Actually, maganda siyang gawin kapag let's say tapos na yung work mo. Tapos na yung shift mo. Parang you just have like an idea in mind. Use the voice prompting. You can just throw in whatever ideas you have. Pero most importantly, by the end of your conversation, ask for a summary. Para hindi kalat-kalat yung ideas. Give me a summary of what we discussed. Give me a list of action items that I can take to implement this. So yun yung isa something that I find very helpful, yung voice prompting. Okay, meron pa ba kayong idadagdag here, Rhea, Eve? Okay. Okay, number 3 here, save and reuse winning prompts. I think nagbigay na ako ng example kanina, no? Tsaka yung sinabi ni Rhea. Yung when it comes to rewriting articles or rewriting emails or SMS, i-save nyo lang nasa notepad or sa sticky notes para kapag effective yung output, pwede nyo siyang gamitin again and again. Ako meron akong parang Notepad. listahan eh. I was going to ask nga if I thought it was something that we can save dun sa ChatGPT mismo. Hindi pala. You save your prompt sa different storage. Oh, pwede mo siyang Ako, ilagay I sa use it. ano? Ay, yung sabi ko kanina, gumagamit ako ng Google Sheet.
Tas doon naka-save yung mga Ah, prompts. Google Sheet lang. Tas kumbaga naka-category na lang siya for email writing, for blog, for social media caption. Basta pag satisfied ka na sa output, um, gamitin mo siya. I-save mo siya. One thing that I do is I ask, so for example, first time mo nakagawa ng magandang output na yun, di ba? One thing that I do that I find really helpful in creating winning prompts is I ask ChatGPT to reverse engineer what has been created. Do you guys do this, Rhea? No, hindi ko pa ginagawa. So, very simple lang. That's the term. Ask ChatGPT, okay, ChatGPT, I really like the output that you created. I most likely will use this output again in the days ahead. I need you to reverse engineer this to create me a prompt that I can reuse for the same purpose. So, ibibigay ni ChatGPT sa'yo yung prompt that you can just plug and play every time. Kaya ko itong ginagawa. Pag meron akong nagustuhan na output, reverse engineer mo lang. Maiintindihan naman ni ChatGPT yun. Bibigyan kanya ng magandang prompt. Maglalagay lang siya ng mga placeholders para papalitan mo lang yung mga important details na yun every time. Oo. Oo. So, I recommend that you do that technique, yung reverse engineer, para para madagdagan yung prompt list nyo sa spreadsheet or sa notepad or anywhere. So that's how you create and reuse winning prompts. Number 4 here, keep it organic, avoid overusing punctuation or to sound natural. Label changes simply version 1 to final for easy tracking. So I think lahat naman ginagamit natin to, no, yung I think ang isa sa mga pinaka giveaways, alam niyo ba kung ano yung pinakapalatandaan kapag ang isang output is galing sa AI? M-dash. M-dash. Tama. M-dash. Pag may M-dash, matik yan. Ay, ChatGPT to. Ang ganda ng status nyo. Ang ganda ng post niya sa Facebook. Pero may M-dash. Ay, ChatGPT to, Ay, sigurado. halata. Oo, hindi man lang niya inedit. So, yun yung pinaka-giveaway eh. And when merong mga kliyente that's critical about this, ayaw nila ng mga may M-dash. Kasi nga, obvious na AI yun. And then, meron ding mga tool that when you upload something, it doesn't accept it. Like sa Amazon, they don't accept it kapag may M-dash kasi nga automatic siya na AI. Pero more than the M-dash, yung context, no? Like what we discussed kanina, yung tone, make it sound natural, conversational, avoid overusing emojis, punctuations, para magmukha siyang organic. So yan, may dadagdag pa ba kayo dyan? Ano? Ako meron pa. Sige, Parang yung kasi kasi 'di ba puro mga sulat, writing yung ko. So si Oo. Jimmy ayaw niya ng halatang AI. So parang sinasuggest pa niya na mag-try nga ako ng own tas saka ko siya So meron siyang nasa spot and ako din nai-spot ko na din lang. But here's the truth, but here's the thing. Yung mga ganun na mga words. So halatang AI talaga siya pag ganun yung Tas yung parang kapag super daming mga maiiksing words. Oo. Oo, ayun. Yun din. Totoo yan. Meron akong listahan yan eh. Nakalimutan ko na kung saan ko sinave. Pero meron akong listahan ng mga phrases na laging ginagamit ng AI. Pwede mo yung i-add sa prompt mo na wag mong gamitin tong mga to. Don't use itong phrase na to, ganyan. Yung conclusion, May ganyan. tawag ata doon nagamit ko rin siya. Contrast framing yung tawag. Contrast framing. Oo. Ano yun?
Yung Isasama parang mo siya sa kapag prompting? isasama mo siya, wait hanapin ko yung ano niya, yung parang before siya sabihin yung direct to the point, it's not about something, it's not about this, but this. Parang gano'n, yung thought, contrast framing yung tawag dun. Okay. Kung pag bumalik na yung kuryente nyo, Rhea, pa-share kasi Oo nga. Bumalik na. I want to see that. Oo Oo nga, nga. Bumalik malinaw na na. yung, ano mo yung voice mo Oo. Okay. That's good. Pa-share na lang din. Pero, I think you guys get the point, no? Mm. Yung mga repetitive na phrases, halata na siyang AI. So, avoid lang natin yun. And then last here, I think this is something important but often neglected. Check for understanding before moving on. Before you provide additional prompts and instructions sa ChatGPT, ask ChatGPT if they understand your instruction. Do you guys do this? Ako sometimes or, minsan kasi parang nati-treat ko si ChatGPT as someone nga na yung, parang as a human na, "No, I mean something like this," ganyan. Tapos magso-sorry siya, "Sorry," ganyan, "Certainly this is the," ganyan, kung mali daw yung understanding niya, ganyan. So parang nauutos-utusan ko siya na ano, yung the way ko siya kinakausap is hindi talaga yung parang ano, parang AI. Sometimes Oh. I tend yung prompting ko is parang masyadong parang tao siya, parang natural lang. Oo, pero tama naman yun. Babalikan ka ni ChatGPT, lagot ka. Sorry nga. Sorry, I misunderstood, ganyan. Pero yun nga, before you move on, especially kapag yung ginagawa mo or yung kailangan mo is medyo complex, you pause and ask ChatGPT, do you get me? Do you understand this? I-validate naman niya sa'yo yung details eh. Kasi that's very important. Kasi kapag naligaw si ChatGPT, yung the upcoming output mali na. So, Mm. it's very simple lang naman. You just ask if you understand this, do you get me? I-validate na yun. And then if you just read it carefully, you can be assured na okay, nagigets niya yung prompt ko. Kasi minsan naman kasi yung prompt natin hindi rin malinaw. Oo, magulo So, din. 'di ba, magulo din. Kasi nga syempre nagbe-brainstorm ka eh, nag-iisip ka kaya nga nag-chat GPT kasi you need help. So again, this is important but often neglected. So check for understanding before moving on. Yun lang yung isa sa mga tips na gusto kong i-share. Okay, that's it. Yun lang. 4 parts. Principles, framework, features, and then yung tips. Mm. Meron pa ba kayong gustong i-add or i-share sa team? Wala, it's nice to know yung mga additional na puwede ko palang magamit and explore using ChatGPT. Kasi nga I'm using free, very generic lang yung mga ano ko. Pero yung it's nice to know na yung ginagawa ko pala on how to use it is yun nga, something na hindi siya yung parang simple prompting lang. Oh, definitely Nandun na nasa din top pala ako sa 50% ka. Oo, Oo. nandun din pala ako sa level on parang how to Ganito. optimize, oo, optimize Yes. yung usage. Kinopi ko nga yan, eh, nilagay ko sa sticky notes ko. Yes, oo. Very important siya. Okay, so yun lang yung training natin. What's your favorite part or your number one takeaway and what will you apply today? Ikaw, Eve. Yun, so yun yung favorite part ko is yung, I'll try to see yung custom GPT since free siya. I'll Hmm. explore more and check ano yung mga custom GPT na puwede kong magamit. And yung takeaway ko nga is yun, yung sinabi ko na yeah, I've been using din naman pala yung Yung framework. ChatGPT, yung sa framework na hindi lang yung basta maka-ask ng question. So, kumbaga naa-apply ko na naman pala din yung how to optimize the usage of it. Tama. Okay. Ikaw, Rhea. Ako favorite part ko yung
yung mga framework na binigay. Kasi parang dun ko mas na-realize na maganda nga talaga na may framework kapag nagpo-prompt. So, hindi ko kasi siya minsan nagagamit, pero lagi ko siyang ginagamit dito sa ayan, yan, yung part na yan, sa work ko with Forecaster. And yeah, gusto ko siyang i-try sa task ko with vlogs kasi yun nga, yung AI na ginagamit namin is iba siya, kung saan kami gumagawa from scratch ng drops. So, gusto ko siyang i-try na gumawa ng drops na galing ChatGPT to see ano yung difference nila, gano'n. Using Mm. this format din, parang gano'n. Tas yung takeaway ko, ayun na marami pa akong puwede pang, gawin para mas mapa-improve. Kasi ayun, although marami na rin akong mga prompts na ginagawa, mas marami pa palang features si ChatGPT na kaya Mm. ko pang ma-explore. So ayun, gusto ko siyang i-try din kasi nakaka-excite na, okey marami palang existing na mga custom GPTs na. Kasi ang akala ko lang, ang nagkaroon lang ako ng idea yung you can create, custom GPT. So nagkaroon ako ng idea nung binigyan ako ng access dun sa parang AI model nila. So Oo. ayun, gusto ko i-try yun, oo. Pwede kang gumawa ng Rhea AI assistant. Oo, gano'n. Gusto ko siyang i-try, 'yun. Sobrang mapapadali yung buhay mo. Ako, mahilig akong gumawa ng custom GPT. Kasi, maglalagay ka ng prompt, main instruction, tapos mag-upload ka lang ng videos, Mm. mag-upload ka lang ng PDF, andun na yung parang pinaka main resource niya. Tapos just keep on Hmm. feeding it with information so that parang yung knowledge niya laging nag-grow hanggang sa sakupin na tayo ng AI. So, yun. Ayun. Rhea, I'm gonna share with you yung Okey. article writing prompt na ginagamit ko. Ay, sige. Ah, na nakakagawa ko ng ng article dito in 2 minutes eh. So, Hmm. magagamit mo siya. So, yun lang sa akin. Sana may natutunan tayo. Um, Ako, yung natutunan ko dito habang ginagawa ko 'to siyempre, yung mga iba't ibang bagay. Yung Gamma nag-enjoy akong gamitin yun. Mm. What else pa? Yung curious ako dun sa sinabi mong context. Ano sabi mo? Context, Contrast. Contrast framing. ano? Framing. Contrast framing. Contrast training, oo. I want Framing. Framing. contrast training. No, framing. Framing, contrast framing. Okay, oo, gusto ko makita yun. Let's see kung anong magiging tulong sa atin nun. Yun lang. Thank you for showing up. And then, yun, apply natin yun na. I-share ko yung slides so you can review it whenever you need to get something. And then, of course, share it with anyone that you think will be able to use it. Yes. Okay? Thank you. Thank you for the Okay. training. Thank Kailan ang next you. training natin, Eve? Lagi tayo every Wednesday, depende kung ano. I will check with Rhea and Chai if okay na sila sa next chapter ng book. If not, pwede naman yung shinare mo sa akin last time. Shinare mo sa akin last time sa Messenger. Yun. Pang ano yun eh. Actually, para sa mga anak mo yun eh. Para sa mga anak Para sa mga anak ko. Pang ano yun eh, Bible study lesson yun sa mga bata. Mm. Okay, pero we can always create something. Kapag meron kayong mga let's say mga trainings na gusto pang or idea or parang topics that you want to discuss even more, chat nyo lang sa Slack natin para we could prepare something. Para we could always expound on those ideas, ha? Okay. Okay, yun lang. Salamat and Thank you. good night. Peng 2 minutes. May tatanong lang ako sa'yo.